Si Hill Pender ay isang matagumpay na screenwriter sa Hollywood na nagtatangkang maging isang novelista, ngunit nahihirapan siyang tapusin ang kanyang unang nobela. Nagpunta siya sa Paris kasama ang kanyang kasintahan na si Inez at ang mga mayamang magulang nito na mga Republican, at palagi niyang sinasabi na nais niyang manirahan sa lungsod na ito, lalo na kapag umuulan, at kung gaano niya kahiling na sanay naroon siya noong 1920s. Na itinuturing niyang gintong panahon. Ngunit si Inez ay tinatamasa lamang ito bilang isang bakasyon at walang interes na lumipat mula sa US. Iniisip din niyang ang mga ambisyon ni Hill ay isang ilusyon lamang. Isang araw, habang kumakain ng tanghalian kasama ang mga magulang ni Inez, nakasalubong nila ang isang kaibigan ni Inez na si Paul at ang kanyang asawang si Carol, na nag-imbita sa kanila na mag-sightseeing kasama nila. Hindi talaga gusto ni Hill na sumama, ngunit tinanggap pa rin ito ni Inez, at nagtalo sila tungkol dito pagbalik nila sa kanilang kwarto. Iniisip ni Inez na si Paul ay napakatalino at dapat bigyan siya ni Hill ng kanyang libro para ay kritika. Ngunit iniisip ni Hill na wala itong iba kundi isang pseudo-intellectual. Naging hindi mabata para kay Hill ang paglabas kasama si Paul. Hindi tumitigil si Paul sa pagsasalita kahit ano pa ang paksa. Naniniwala siyang eksperto siya sa kahit anong bagay kahit na ang kanyang mga komentaryo ay medyo kainahinala. Napakapedante niya na pati ang tour guide sa Massey Rodden ay kanyang pinagtatalunan at kinamumuhian siya ni Hill, ngunit iniidolo siya ni Inez. Isang gabi, nagpunta si Inez sa pagsasayaw kasama si Paul. Ngunit dahil ayaw nang makisama kay Paul, nagpa siya si Hill na maglakad pabalik sa hotel. Dahil medyo lasing siya, napunta siya sa isang lugar na hindi niya alam at nagpahinga sa harap ng isang gusali nang tumunog ang orasan ng hating gabi. Sa sandaling iyon, isang lumang kotse ang huminto sa tabi niya at ang mga pasahero sa loob, na nakasuot din ng mga makalumang kasuotan, ay inimbitahan siyang sumama. Pumasok si Hill matapos ang ilang pag-aatubili, at sa huli, nakarating sila sa isang party kung saan nakilala ni Hill ang ilang mga kilalang tao mula noong 1920s, tulad ni Cole Porter, Zelda at Scott Fitzgerald. Inisip ni Hill na nagkataon lang ang mga pangalan, kahit na sinabi nila na ang party ay para kay Jean Cocteau, ngunit sumama na lang siya sa agos. Nang mainip si Zelda, hinikayat niya sina Scott at Hill na umalis kasama niya, at nagpunta sila sa Breaktops, kung saan nakita nila si Josephine Baker na sumasayaw dito na tinanggap ni Hill na naglakbay siya pabalik sa panahon ng 1920s. Pagkatapos nito, pumunta sila sa isang cafe, kung saan nakilala ni Hill sina Ernest Hemingway at Juan Belmonte. Tinanong niya si Hemingway kung maaari bang basahin ito ang kanyang nobela, ngunit tumanggi si Hemingway, sinabing hindi dapat hayaan ng isang manunulat na ay kritika ng ibang manunulat ang kanyang gawa. Pumayag naman siya na ipakita ang kanyang manuscript kay Gertrude Stein, na labis na ikinatuwa ni Hill, kaya't nagmamadali siyang umalis ng kafe para bumalik sa hotel at kunin ang kanyang libro, ngunit huminto siya sa kalagitnaan ng mapagtanto niyang hindi sila nagkasundo sa isang lugar ng pagkikita. Bumalik si Hill sa gusaling kanyang pinanggalingan, ngunit sa halip na kafe, isang laundry shop ang naroon, na nangangahulugang bumalik na siya sa kasalukuyan. Kinabukasan, habang ikinukwento ni Inez ang masayang gabi na mayroon siya, si Hill ay tuliro, hindi makapaniwala sa nangyari sa kanya. Sinubukan niyang ikwento ito kay Inez, ngunit syempre, hindi siya nito pinaniwalaan. Nagpunta sila sa pamimili kasama ang ina ni Inez, na hindi tuwirang tinawag si Hill na kuripot, at nang nagsimulang umulan, sinubukan ni Hill na yayain silang maglakad sa ilalim ng ulan, ngunit kinamuhian nila ang ideya. Kinagabihan, dinala ni Hill ang kanyang manuscript at si Inez sa lugar sa hagdanan kung saan siya sinundo kagabi, gustong ipakita sa kanyang kasintahan na totoo ang kanyang kwento ng paglalakbay sa panahon. Habang lumilipas ang oras at walang dumadating, naiinip si Inez at umalis, ngunit hindi pa rin sumuko si Hill. Ang kanyang pagtityaga ay ginantimpalaan ng tumunog ang orasan ng hating gabi at dumating muli ang lumang kotse. Sa pagkakataong ito ay kasama si Hemingway bilang pasahero, na nagsabi kay Hill kung ano ang nagpapakatotoo sa pag-ibig at pagmamahal, na nagpapaisip kay Hill sa kanyang relasyon kay Inez. Dumating ang dalawa sa kanilang destinasyon, kung saan ipinakilala si Hill kay Gertrude Stein, Pablo Picasso at ang kasintahan nito na si Adriglana. Matapos sitihin si Pablo dahil sa hindi tamang pagrepresenta kay Adriglana sa kanyang pagpipinta, kinuha ni Gertrude ang manuscript ni Hill at binasa ang unang ilang linya, na nagodyok kay Adriglana na sabihing nabighani na siya sa kwento. Nangako si Gertrude na babasahin niya ang buong libro sa ibang pagkakataon,
ngunit ngayon ay kailangan niyang makipag-usap kay Hemingway kaya't binigyan sila ni Hill ng kaunting privacy at sumama kay Adriglana sa ibang silid kung saan sila nagkaroon ng bonding dahil sa kanilang pagmamahal sa lumang panahon at sa sining. Ikinwento niya ang tungkol sa lahat ng mga sikat na artista na kanyang nakadate at inamin na si Picasso ay isang napakahirap na tao. Hinihikayat din niya si Hill na sundan ang kanyang pangarap na manirahan sa Paris. Nang bumalik si Hill sa kanyang hotel room ilang sandali lamang, hindi niya mapigil ang isipin ang lahat ng mga kilalang tao na kanyang nakilala, ngunit higit sa lahat, hindi niya mapigil ang isipin si Adriglana. Kinabukasan, nagpunta ulit siya sa pamimili kasama si Inez at ang kanyang ina at huminto sa isang tindahan ng mga anti-gang bagay nang marinig niya ang ilan sa mga musika ni Porter. Nakipag-usap siya sa tindera, si Gabriel, na isa ring malaking tagahanga. Pagkatapos noon, nagpunta sila sa museo kasama si Paul, na patuloy na nagsasalita ng sobrang pedantiko. Hindi pinapayagan ni Inez si Hill na magpahayag ng kanyang sariling opinyon, ngunit sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon nang makita nila ang pagpipinta ni Picasso kay Adriglana. Pinahanga ang lahat sa pamamagitan ng pag-ulit ng kritisismo ni Gertrude kagabi. Simula noon, nagsimulang bumalik si Hill sa 1920s tuwing gabi. Binibigyan si Inez ng dahilan na siya ay naglalakad para sa inspirasyon at ito ay nakatulong sa kanya na mas makapagsulat. Hindi alintana ni Inez ang mga nangyayari at ginugugol ang mga gabi kasama si Paul, ngunit nagdududa ang kanyang mga magulang, kaya't kumuha ang kanyang ama ng isang pribadong investigador upang sundan si Hill. Dumadalo si Hill sa iba't ibang mga party kasama ang mga kilalang artista at lumalalim ang koneksyon niya kay Adriglana bawat gabi, lalo na matapos silang maghiwalay ni Picasso. Isang gabi, natagpuan nila si Zelda na nagbabalak tumalon sa ilog dahil iniisip niyang hindi siya mahal ni Scott at hindi siya masaya sa kanyang itsura. Napigilan nila ito at inalok siya ni Hill ng Valium na daladala niya dahil nagkakaroon siya ng mga panic attack na sa tingin niya ay mawawala pagkatapos ng kasal. Nalungkot si Adriglana nang marinig na engaged si Hill at tinanong siya tungkol sa kanyang kasintahan, ngunit nang magsimula si Hill na ikwento ang tungkol kay Inez, napagtanto niyang wala silang gaanong pagkakatulad at sira na ang kanilang relasyon. Umalis si Adriglana matapos ang pag-uusap na ito, nagbigay ng medyo awkward na dahilan at nanatili si Hill sa bar kasama sina Salvador Dali, Man Ray, at Luis Buñuel, na mga surrealista at walang alinlangang naniniwala na siya'y mula sa hinaharap. Sinabi ni Dali na malungkot ang kanyang mga mata at ipinaliwanag ni Hill na siya'y malungkot dahil nahihirapan siyang harapin ang pagiging engaged habang minamahal ang isang babae mula sa nakaraan. Kinabukasan, sinubukan niyang hikayatin si Inez na manatili sa kama para sa kaunting pagkakalapit, ngunit mas interesado ito sa hindi pagkahuli sa kanyang appointment kay Paul. Sa halip na sumama sa kanila, bumisita si Hill sa tour guide mula sa museo na kinorek ni Paul noong nakaraang araw at tinanong tungkol sa mga relasyon ni Rodden. Umaasang makakuha ng inspirasyon upang malutas ang kanyang mga problema sa pag-ibig, ngunit walang mahiwagang sagot na naghihintay para sa kanya. Hindi alam na sinusundan siya ng detektibong kinuha ng ama ni Inez. Patuloy si Hill sa kanyang mga gabi sa 1920s at isang gabi, natutunan niya mula kay Gertrude na si Adriglana ay lumipad patungong Africa kasama si Hemingway. Sinabi rin ni Gertrude na nabasa na niya ang libro ni Hill at habang may magagandang ideya siya, kailangan niyang itigil ang pagiging defeatist. Pagdating ng weekend, hindi pinansin ni Hill ang mga plano ni Inez dahil gusto niyang manatili sa loob at magsulat. Ngunit lumabas siya ng minsan upang bisitahin ang tindahan ni Gabriel at bumili ng Porter record mula sa kanya. Huminto rin siya sa isang tindahan ng libro at natagpuan ang lumang diary ni Adriglana na kanyang ipinatranslate upang malaman ang nakasulat. Matapos ipahayag ang pagmamahal niya sa Paris at pagkukwento tungkol sa kanyang mga relasyon sa iba't ibang kilalang artista, inamin ni Adriglana na mahal niya si Hill at nagkaroon siya ng panaginip na binibigyan siya nito ng mga hako bago siya iniibig. Dahil sa inspirasyong ito, bumalik siya sa kanyang hotel room upang magpalit ng mas magandang damit at maghanda ng regalo para kay Adriglana na binubuo ng pagnanakaw ng mga hako mula sa kanyang kasintahan. Ngunit bago siya umalis, dumating si Inez at ang kanyang mga magulang na kinansela ang kanilang mga plano dahil sa pananakit ng dibdib ng kanyang ama. Habang naghihintay para sa doktor, napansin ni Inez na kainahinala na nakabihis si Hill kahit na sinabi nitong ginugol ang buong araw sa pagsusulat, kaya't nag-imbento si Hill ng dahilan na naligo siya upang makapag-isip ng mas mabuti. Napansin din ni Inez na nawawala ang kanyang mga hako at inakala na ninakaw ito ng kasambahay, kaya bago siya tumawag sa mga empleyado ng hotel upang iulat ito, nagmamadaling pumunta si Hill sa banyo at nagkunwaring natagpuan doon ang mga hako. Pagkatapos, pumunta siya upang bumili ng hako sa isang tamang tindahan, at pagdating ng hating gabi, dinala niya ang kanyang revised manuscript kay Gertrude at tinanong tungkol kay Adriglana, kaya't sinabi ni Gertrude kung saang party niya ito maaaring matagpuan. Hinabol ni Hill si Adriglana at hiniling na umalis sila upang
makapag-usap ng pribado tungkol sa kanilang nararamdaman, ngunit bago sila umalis, huminto siya kay Buñuel at ikinwento ang ideya ng plot para sa magiging The Exterminating Angel. Naglakad sina Hill at Adriglana, at sinamantala ni Hill ang pagkakataon upang halikan siya bago ibigay ang mga hako, na ikinatuwa naman ni Adriglana. Dumaan ang isang karwahe na hinihila ng kabayo sa kalye, at isang magarbong bihis na mag-asawa ang nag-imbita sa kanila na sumakay. Tulad ng kotse na karaniwang sinasakyan ni Hill, ang karwaheng ito ay naglalakbay sa panahon at dinala sila sa Belle Epoque na siyang gintong panahon ni Adriglana. Matapos magsayaw at uminom sa Maxine's Paris Restaurant, bumisita sila sa Moulin Rouge, kung saan nakilala nila sina Henry de Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, at Edgar Degas. Habang pinag-uusapan ang sining kasama nila, sinabi ni Gauguin kay Hill na sa tingin niya ang bagong henerasyon ay walang imahinasyon, at silang tatlo ay sumang-ayon na ang Renaissance ang pinakamagandang panahon. Nang inalok nila si Adriglana ng trabaho upang magdisenyo ng damit para sa ballet, dinala siya ni Hill sa isang tabi upang makapag-usap ng pribado. Ayaw nang bumalik ni Adriglana sa 1920s dahil ito ang perpektong panahon para sa kanya. Ang 1920s ay kasalukuyan at sa gayon ay boring. Sa wakas, inamin ni Hill na siya ay mula sa isang ibang kasalukuyan at dahil narinig niya ang mga artistang nagsasalita tungkol sa Renaissance, nagkaroon siya ng munting epiphany kung manatili sila sa nakaraan. Ang nakaraang iyon ay magiging kasalukuyan at sa gayon ay magiging boring din. Ang kasalukuyan ay palaging medyo hindi kasiya siya dahil ang buhay mismo ay palaging medyo hindi kasiya siya, at kung nais niyang magsulat ng isang bagay na may halaga, kailangan niyang alisin ang kanyang mga ilusyon. Hindi ito naintindihan ni Adriglana at nais pa ring manatili rito, kaya hinalikan niya si Hill bilang huling palem. Bumalik si Hill kay Gertrude, na labis na nasiyahan sa mga pagbabagong ginawa niya sa kanyang manuscript at naniniwala siyang nasa tamang landas na si Hill para sa isang dakilang nobela. Ipinabatid din niya na nabasa na rin ni Hemingway ang libro at sa tingin niya ay maganda ito, ngunit may isang mungkahi tungkol sa plot. Hindi siya makapaniwalang hindi napansin ng pangunahing tauhan na niloloko siya ng kanyang kasintahan kasama ang pedanting lalaki. Dahil ang mga karakter na ito ay malinaw na batay sa kanyang personal na karanasan, labis na ikinagalit ni Hill ang narinig, at kinabukasan, hinarap niya si Inez tungkol dito. Itinanggi ito ni Inez, ngunit dahil hindi naniniwala si Hill, sa huli ay inamin niyang totoo ito. Niloko nga niya si Hill kasama si Paul. Ito na ang huling patunay na hindi sila para sa isa't isa, kaya nagpasya si Hill na hindi na bumalik sa USA at makipaghiwalay sa kanya. Habang paalis siya ng kwarto, dumating ang mga magulang ni Inez, at sinabi ng kanyang ama na alam niyang may ginagawa si Hill dahil nakita siya ng detektibo ang kanyang inupahan na sumakay sa isang misteryosong kotse tuwing gabi. Hindi nila kailanman nalaman kung saan siya pumupunta dahil bigla na lamang nawala ang detective, na sa katunayan ay napadpad pala sa Versailles noong panahon ni Louis XIV. Ginugol ni Hill ang natitirang bahagi ng araw sa paglalakad sa Paris, at nang bumagsak ang gabi at tumunog ang orasan ng hating gabi, natisod siya kay Gabriel malapit sa Seine. Inalok niya siyang ihatid pa uwi, na tinanggap naman ni Gabriel, lalo na nang magsimulang umulan. Magkasama silang umalis, nagbubuo ng koneksyon dahil sa kanilang parehong pagmamahal sa Paris habang umuulan.